Ilang beses mo nang itinigil ang lahat, para lang malaman kung gaano kalaki ang iyong pag-aalaga. Sa gitna ng pagmamadali, mga pangako, ang walang katapusang pag-aalala, madaling makalimutan ang mga pinakasimpleng regalo, tulad ng pribilehiyong buksan ang iyong mga mata sa umaga. Marahil ay hindi mo man lang napagtanto, ngunit ang Diyos ay umalalay sa iyo, pinrotektahan at pinalakas ka, kahit na sa mga pinakatahimik na araw. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang sandaling ito. Isang paanyaya na pabagalin, huminga na malalim at tandaan na ang pinakadakilang regalo ay narito, ngayon. Paano ang pagsasabi ng salamat para diyan? Ang panalangin ito ay hindi lamang isang ritual sa umaga. Siya ay isang isang sagradong sandali sa pagitan mo at ng Diyos. Isang sandali ng pagsuko, kung saan pinili mong simulan ang araw na may pasasalamat, kapayapaan at pag-asa. Kapag nagpasalamat ka, may nagbabago sa loob mo. Ang pagkabalisa ay nawawalan ng lakas, lumalago ang pananampalataya, at ang puso ay napupuno ng kagaanan. At kahit na ang lahat ay wala pa sa lugar, nagsisimula kang makakita ng mga bagay na may iba't ibang mga mata. May ganitong kapangyarihan ang pasasalamat. Hindi nito binabago ang mga palabas na kalagayan. Ngunit binabago nito ang paraan ng ating pamumuhay sa loob. Marahil ay may kilala ka na, kahit na dumaraan sa mahihirap na panahon, ay nagpapanatili ng kislap sa kanilang mga mata, kapayapaan sa kanilang mukha, isang salita ng pananampalataya sa kanilang mga labi. Naisip mo ba kung paano ito posible? Ang sikreto ay pasasalamat. Ang mga taong nagpapasalamat ay ang mga taong nagpasya na huwag kumuon lamang sa kung ano ang kanilang kakulangan, ngunit sa kung ano ang mayroon sila. Nakikita nila ang Diyos sa mga detalye, sa simpleng almusal, sa yakap ng isang bata, sa mensahe ng kaibigan, sa lakas na dumarating kahit na dumating ang pagod. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi sa mga paghihira. Ito ay ang pagkilala sa kanila, ngunit pinipiling magtiwala pa rin. Huminga ka ng malalim ngayon. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Mag-isip ng isang bagay na maaari mong ipagpasalamat sa ngayon. Ito ay hindi kailangang maging isang bagay na enggrande. Maaaring ang katotohanan na narito ka ngayon, na may akses sa panalangin ito, na may pusong naniniwala pa rin, kahit na matapos ang lahat. Maaaring ang katahimikan ng umaga, ang huni ng mga ibon, ang pag-asa na pilit na sumikat kasabay ng araw. At sa diwa ng pasasalamat na ito, ay sama-sama tayong manalangin. Naway ang panalangin ito ay hindi lamang marinig, ngunit madama. Naway yakapin ka nito tulad ng isang yakap mula sa langit, at mabago ang iyong lakas para sa susunod na araw. Panginoon, sa bagong bukang liwayway, dumarating ako sa iyong presensya na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa buhay. Salamat sa araw na ito na nagsisimula, sa bawat detalyeng inihanda ng Panginoon, kahit na hindi ko pa nakikita. Salamat sa iyong mga awa na nababago ngayon, habang ako ay nananalangin. Salamat sa iyong pagmamahal na sumasakop sa akin at nagpapanatili sa akin, kahit na hindi ko ito maramdaman. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga pakikibaka na aking hinarap. Dahil kahit sa kanila, kasama ko ang Panginoon. Salamat sa mga pintong binuksan mo, at pati na rin sa mga isinara mo, dahil alam kong lahat ng nagmumula sa iyo ay may mas malaking layunin. Salamat, Panginoon, sa mabiyayang nakikita at hindi nakikita, para sa mga tahimik na pagliligtas, para sa mga gabing binantayan ng Panginoon ang aking pagtulog, para sa mga oras na hinawakan niya ang aking kamay nang naisip kong sumuko. Banal na Espiritu, halika at pakalmahin ang aking puso sa araw na ito. Naway hindi ako mabuhay sa otopilo. Naway matuto akong makita, madama, makilala ang iyong presensya sa bawat hakbang. Naway ang aking pasasalamat ay higit pa sa aking pagmamadali. Naway malaman ko kung paano maghanap ng mga dahilan upang magpasalamat kahit sa pinakamaliit na bagay. Naway makita ko ang kagandahan sa nakagawian, biyaya sa mga pakikipagtagpo, at ang iyong pangangalaga kahit sa mga pinakakaraniwang sitwasyon. Panginoon, ngayon pinili kong magpasalamat. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil perpekto ka. Dahil ikaw ay tapat. Dahil kahit hindi ko maintindihan, nagtitiwala ako. At alam kong kasama ko ang Panginoon. At yun lang, tama na. Kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensyang ito ng Diyos na humipo sa iyo, habang nakikinig ka sa bawat salita, pagkatapos ay ibahagi ang sandaling ito sa iba. I-like ang video na ito, magkomento sa ibaba ng "Salamat, Panginoon", at mag-subscribe sa channel
upang patuloy na makatanggap ng mga panalangin tulad nito, araw-araw. Naway mas maraming puso ang maabot. At iyon, magkasama, bumuo tayo ng tanikala ng pananampalataya, pag-asa at pasasalamat na nagpapala sa mga buhay. Ilang beses ba nating nakakalimutang magpasalamat sa kung anong meron tayo, dahil masyado tayong abala sa pagtatanong sa hindi pa dumarating? Minsan ang ating paningin ay nagiging maulap, at ang nakikita lang natin ay ang mga pagkukulang, ang mga hamon, ang mga pag-aantala. Ngunit hindi tayo pinababayaan ng Diyos kapag mahirap ang buhay. Nananatili siya roon, madalas sa katahimikan, naghihintay na ibaling natin ang ating tingin sa Kanya, hindi lamang para humingi ng tulong, kundi para lang sabihin, Ama, salamat sa hindi mo pagbitaw sa aking kamay. May isang uri ng kapayapaan na hindi nagmumula sa mga pangyayari, ngunit mula sa katiyakan na ang Diyos ay naroroon. At ang kapayapaang ito ay ipinanganak mula sa pasasalamat. Kapag nagsimula kang magpasalamat, kahit na lumuluha, nagsisimulang magbago ang iyong puso. At nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang huminga na mas malalim, mas magtiwala, maghintay ng may kaunting takot at higit na pananampalataya. Hindi dahil nalutas na ang lahat, ngunit dahil nagsimula kang makakita sa mga mata ng isang taong naniniwala, hindi sa mga mata ng isang taong nagdududa. Marahil ngayon ay nahaharap ka sa isang mahirap na araw. Marahil nagising ka na pagod, nag-aalala, na may mabigat na puso. O baka pakiramdam mo ay nawawala ka, parang ang Diyos ay malayo. Ngunit hindi siya. Nakikita ka niya. Alam niya ang bawat iniisip mo bago ka bumangon sa kama. At gayon paman, mahal ka pa rin niya. Patuloy kanyang binabantayan. Patuloy kanyang tinatawag na mas malapit. At doon nagkakaroon ng bagong kahulugan ang pasasalamat. Hindi bilang isang otomatikong kilos o isang relihiyosong formalidad, ngunit bilang isang deklarasyon ng pananampalataya. Kapag nagpasalamat ka, kahit hindi mo pa ito natatanggap, sinasabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako na ginagawa mo ito, kahit na hindi ko ito nakikita. Naniniwala ako na ang iyong panahon ay perpekto, kahit na ang puso ko ay gustong magmadali. Nais ng kaaway ng iyong kaluluwa na tingnan mo kung ano ang nawawala, kung ano ang hindi gumana, ang mga walang laman. Ngunit nais ng Diyos na tingnan mo kung ano ang natitira. At ang natitira ay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ang kanyang katapatan na hindi nagkukulang. Ang pasasalamat ay muling nag-ugnay sa iyo sa katotohanan ito. Inaalis nito ang pagtuon sa sakit, at muling iposisyon ang iyong tingin sa pangako. Ang pasasalamat ay nagbibigay puwang para mangyari ang himala. At kung titigil ka sa pag-iisip tungkol dito, maraming mga pagpapala na malalaman mo lamang kapag nagpasya kang magpasalamat. Ngayon, halimbawa, ay isang bagong pagkakataon. At kung ang mayroon ka ngayon ay ang pagkakataong ito na magsimulang muli, isa na itong napakalaking regalo. Isang pagkakataon na hindi nakuha ng marami. Ang buhay, kahit na hindi perpekto, ay isang regalo. Ang mga tao sa paligid mo, ang mga simpleng sandali na iyong nararanasan, ang mga aral na natutunan sa bawat pakikibaka, lahat ng ito ay may halaga. Ang lahat ng ito ay karapat-dapat sa pasasalamat. Sa halip na gumising na iniisip kung ano ang maaring magkamali, paano kung sinimulan mo ang iyong araw na nagpapasalamat sa kung ano ang tama na? Para sa kama kung saan ka natulog, para sa pagkain sa iyong mesa, para sa lakas na bumangon sa iyo. Sa maliliit na pagkilos na ito, nagsisimulang magbago ang buhay. Ang isang nagpapasalamat na puso ay umaakit ng kagaanan, umaakit ng kalinawan, umaakit ng mga pagpapala. Dahil ang Diyos ay naantig sa kagalakan ng matagpuan niya ang mga anak na kinikilala ang halaga ng kung ano ang mayroon na sila. Hindi mo kailangang alamin ang lahat para magkasalamat. Ang pasasalamat ay hindi bunga ng isang perpektong buhay. Ito ay isang pagpili ng pananampalataya, isang paraan ng pagtingin sa mundo sa pamamagitan ng mga mata ng pag-asa. Ito ay pagkilala na, kahit sa mga kahirapan, kumikilos ang Diyos. Kahit sa katahimikan, siya ay gumagawa. Habang naghihintay, inihahanda niya ang pinakamahusay. Siguro matagal ka nang nagdadasal para sa isang bagay na hindi pa nangyayari. At marahil ang iyong puso ay nagsisimula ng mapagod. Ngunit ngayon, nais ng Diyos na ipaalala sa iyo na habang naghihintay ka, siya ay patuloy na mabuti. Siya ay nananatiling Diyos. Nananatili siyang tapat. At iyon ay isa ng dahilan para magkasalamat. Ang pasasalamat ay nag-aalis ng bigat sa kaluluwa. Nililinaw nito ang mata ng isipan. Inapatahimik nito ang nababagabag na puso. Kapag binili mong magpasalamat, mas lumalapit ka sa Diyos sa mas malalim na paraan.
Hindi lang salamat. Sinasabi mo, kinikilala ko ang iyong kamay sa aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyong pamumuno. Naniniwala ako sa iyong pagmamahal sa akin. At ang kumpiyansa na iyon ay nagbabago ng lahat. Dahil kung saan may pasasalamat, mayroong kalayaan. Kung saan may pasasalamat, mayroong kagalingan. Kung saan may pasasalamat, may pag-asa. Kahit tila madilim ang lahat. Kaya ngayon, kahit na nagsimula ang araw na maulap, sa labas o sa loob, piliin na magpasalamat. Magkasalamat ka na binigyan ka ng Diyos ng sandaling ito. Magkasalamat na ikaw ay nairito. Hinahanap siya. Gustong marinig ang kanyang tinig. Gustong maging mas malapit. At ito ay nagpapakita na kung gaano siya kumikilos sa iyo. Hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa sakit. Pagpapanggap na okay lang ang lahat. Ito ay tungkol sa pagpili na magtiwala sa gitna nila. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Alam na ang Diyos ay nasa bangka kasama mo. At iyon ang talagang mahalaga. Napansin mo na ba na kapag mas nagpapasalamat ka, mas maraming dahilan ang makikita mo para magpatuloy sa pagbibigay ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay parang isang ilaw na bumukas sa loob ng iyong dibdib. Habang sinisimulan mong makilala ito, inaliliwanag nito ang mga bahagi ng iyong buhay na dati ay natatakpan ng pagdududa o takot. At sa liwanag na ito nagsimula kang makakita na, kahit sa gitna ng kaguluhan, patuloy na pinangangalagaan ng Diyos ang lahat. May mga araw na wala tayong ganang manalangin. Mga sandaling tila, mahirap ibuka ang iyong bibig at sabihing salamat. Ang sakit ay humihigpit. Ang kaluluwa ay tumitimbang, ang mga tanong ay dumarami. Ngunit tiyak na sa mga araw na ito na ang panalangin ng pasasalamat ay nagiging mas makapangyarihan. Dahil hindi ito nanggagaling sa emosyon, kundi sa desisyon. Ito ay nagmumula sa espiritu na pinipiling manatiling matatag, kahit na tila gumuho ang lupa. Ang pasasalamat sa mga sandaling ito ay isang gawa ng espiritual na paglaban. Ito ay isang kilos ng isang taong pinipiling magtiwala sa hindi nakikita, ng isang taong nakakaalam na may mas malaking layunin na itinatayo, kahit na ang lahat ay tila hindi tiyak. At pinararangalan ng Diyos ang gayong uri ng pananampalataya. Nakikita niya ang pusong nagpapasalamat, kahit sa katahimikan, kahit sa oras ng kahirapan, kahit na hindi pa dumarating ang sagot. Baka ngayon may nararanasan ka na hindi mo maintindihan. Marahil ay sinusubukan mong pagsamahin ang mga piraso ng isang planong nasira, isang panaginip na tila nawala. Ngunit pakinggan ito, ang katotohanang naiito ka pa rin. Hinahanap pa rin ang Diyos, sinusubukan pa ring maniwala, isa na itong patotoo. Lakas na yan. Masaya na yan. Ang pasasalamat ay hindi nagbubura ng sakit. Ngunit binabago nito ang paraan ng pagdadala mo ng masakit. Inilalapit ka nito sa kaliwan ng Diyos, ginagawa kang masensitibo sa kanyang tinig, at binibigyang daan para makita mo ang mga palatandaan ng kanyang presensya, kahit sa pinakasimpleng mga detalye. Ang banayad na dampi ng hangin, isang taludtod na hindi inaasahan, isang awit na eksaktong nagsasalita sa iyong kaluluwa, lahat ng ito ay maaring maging mga sagot. Ang lahat ng ito ay maaring sinasabi ng Diyos, narito ako. Kapag binili nating simulan ang ating araw sa isang panalangin ng pasasalamat, hindi natin binabaliwala ang ating mga paghihirap. Sa totoo lang, ibinibigay natin sila sa isa na palagang may magagawa para sa atin. Sinasabi natin sa Diyos, hindi ko man maintindihan, nagpapasalamat ako sa iyo. Mabigat man ang puso ko, nagtitiwala ako. Hindi ko man makita ang buong landas, sinusundan ko ito, dahil alam kong kasama ka. Binabago ng kagpipiliang ito ang lahat. Dahil sa pagbibigay ng pasasalamat, naputol mo ang tanikala ng pagrereklamo. Sinisira mo ang cycle ng negativity. Iniangat mo ang iyong kaluluwa sa isang lugar, kung saan naghahari ang kapayapaan ng Diyos. At ang kapayapaang ito, hindi ito katulad ng sa mundo. Hindi ito nakadepende sa mga pangyayari. Ito ay malalim, matatag, tahimik, at binabantayan nito ang mga puso at isipan ng mga taong pinipiling magtiwala dito. Ang Diyos ay nalulugod sa isang pusong nagpapasalamat. Hindi dahil kailangan niya ang ating pasasalamat, kundi dahil alam niya kung gaano tayo pinalaya ng pasasalamat. Kapag nagpapasalamat ka, ipinapahayag mo, nakikilala ko na hindi ako nag-iisa. Nakikita ko ang iyong kamay na gumagabay sa akin. Naalala ko ang aking naranasan at alam kong mananatili ka sa akin. At kapag sinimulan mo ang iyong araw ng ganito, nang sumuko ang iyong puso, na may kapayapaan ang iyong kaluluwa, na may panibagong pag-asa, mas lumalakas ka. Hindi dahil naayos na ang lahat, ngunit dahil ngayon alam mo na hindi mo kailangang magdala ng kahit ano ng mag-isa.
Kaya, habang tinatapos mo ang panalangin ito, dalhin mo ang katiyakang ito. Bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay maaring gabayan ng Diyos. Ang bawat pag-iisip ay maaring ihanay sa langit. At bawat salita ng pasasalamat na lumalabas sa iyong bibig ay maaring maging isang binhi ng pananampalataya na itinanim sa iyong sariling puso. Isang binhi na mamumukadkad sa takdang panahon na may mga bunga ng kagalakan, layunin, at masaganang buhay. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang araw. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari kahapon. Ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay pinili mong hanapin ang Diyos, buksan ang iyong puso at magpasalamat. Isa na itong bagong simula. Panalo na yan. At kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso, kung nakadama ka ng kapayapaan, kaaliwan, o ang tahimik na katiyakang iyon na ang Diyos ay nakikinig sa iyo, pagkatapos ay manatili sa amin. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga panalangin tulad nito, araw-araw. I-like ang video na ito para makaabot ito ng mas maraming tao. At mag-iwan ng salita ng pasasalamat o ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. At kung may kakilala kang nangangailangan ng pag-asa ngayon, ibahagi ang sandaling ito. Maaari kang maging sagot ng Diyos sa buhay ng isang tao. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya, pasasalamat at kapayapaang nagmumula sa langit. Naway maging magaan ang iyong araw, maging mapayapa ang iyong puso, at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos ng makapangyarihan.